Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Madlaw na Martes na, pizza 12 sa buyan sa Mayo, year 2026. Sa headlines sa atong mga balita, isagatos ka mga tricycle o bao-bao drivers. May pailom sa training sa Filipino Brand of Service Excellence sa pagpanguna ng City Tourism Office o DOT Caraga. Driver sa motorsiklo nakaangkon sa mga bunog ug pango sa kalawasan human nga madisgrasya. Board member Katre tagatudloan mga natuki sa committee hearing kalabot na sa insidente sa pagpanunog ng heavy equipments dito na sa Barangay Danau. Oplan pitik bulag ng LTO, mas pakusgan pa ang law enforcement operation. Board member Larong gusto pakisayran na ngadto na kan board member Ricabo kalabot na sa isa ka feasibility study kung unoy matupatinguha sa pagbalhin ng Siargao Airport. Suspect sa implementasyon sa search warrant sa Season Municipal Police Station kikasuhan na. Samtang sa balita sa gawas sa nasud, nagkapadaya ang Iran ng proposal ngadto na sa Estados Unidos ini pinaagi na sa ila isab tinguha na matapos ang giyera sa nagkalaing-laing bahin sa Middle East. Sa balitang paugnat sa kusog sa boxing, China boxer na si Su milupig kang Ian Paul Abney human nga gilangkat ang titulo sa boxing. Samtang sa showbiz, pipila ka mga beauty queens na pailayom na sa pagkakorona sa bago pa lamang tagimo na Miss Universe Philippines. Sa balitang panghimagas, 12 anyos nga batang babaji sa Antique nahimo kining hero human nga giluwas ang pamilya sakay sa nalunod nga bangka. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, moabot sa isagatos ka mga tricycle o bao-bao drivers ang may palayom sa training sa Filipino Brand of Service Excellence na kundiin tumong ang pagkapalambo sa mga nagkalaing-laing impormasyon o kahibayonan mga ini para na sa sektor sa turismo. Ini partikular na sa pakigtambayayong na mga kadagkuan ng City Tourism Office lagip na isab na Department of Tourism o DOT Caraga 13. May padayag dito ang nahimong resource speaker ng DOT Caraga na si Paula May Abukay Merasol kung unoy mga napaabot na mga impormasyon ngadto na sa mga tricycle o bao-bao drivers. Of course, no, I don't think na dili ni siya mo ang training kung wala siya purpose. And kaning FBSE is dako gyud ang iyahang impact para mas mapanindot ang atong serbisyo din niya sa Pilipinas. Sila na para makakontribute nga mapanindot ang atong tourism industry din niya sa Philippines. So that, again, we become the #1 powerhouse tourism industry in Asia. And for me, as a speaker of this Filipino Brand of Service Excellence, para sa ako at ako kayo tabang nga mahimong better ug mapanindot ang services sa atong mga tourist drivers or mga tricycle drivers. I do believe no, dili man sila drivers lang. They are very important in our community and they will be the #1 reason nga maingon ang atong mga turista kanindot sa Philippines. Dili lang nindot ang lugar but also our drivers who are very excellent in service contributed a lot to make the experience of our tourists better and wonderful. So that for me is very important. That's why they have and they need to, and I am very grateful that they attended this Filipino Brand of Service Excellence training today.
murag daghan imong gipabot mo ng mga inputs ka ganina, pero sa imong kinatibukan in 3 ay unta important points na para sa imuha dapat dili unta makalimtan sa mga participants nato. Okay, number 1 is be consistent. No? Be consistent with whatever you do, but of course, always do what is right when it comes to consistency. Second, be proud of yourself and love your job, and do not belittle yourself. You are someone, you contributed a lot in our economy, and third, you are important. Ang tabik sa nang pagpadayag ni Paula May Abukay Marasol, ang resource speaker ng DOT Caraga, samtang ang Federal President ng Surigao Tricycle Drivers and Operators Association na si Nard Salino, tagapadegasab ang ija nakalipay ng ija mga kaiba ng driver sa tricycle, lakip na isab sa bao-bao, ang napailiyom sa amon na training. Dako kita pasalamat sa ato local government, pinaagi sa atong City Tourism Office na ang mga driver makasabot sila na unoy dako nila na role para mulambong ang ekonomiya natin sa syudad ug maradyaw po ang impresyon nan ato mga bisita local man o foreigners nga mga tourist na mokani sa ato lugar. Importante ba sir sa imo tan-aw na ang mga tricycle drivers nato join ani na pag-training uno may kaimportante nilang mga nahibawan? Importante ka Caraga kay ini nga training di man lang ni kun customer satisfaction, excellence, service, kundi ang pagatiman magud nato sa mga tao. Kung driver ta, siyempre pasahero na to, atiman to pagdagaw, matourist man dyan o manormal na pasahero, bata, mga tiguyang man, kwartaha man, mga pobre. Atiman ng gadur na to, kay aton obligasyon ang pagserbisyo sa mga tao, labi na kay ipritihan ba ta. So, ang ato mga gani, maserbisyo mga nito bisag, way priti. Actually, ini nga training, di laman ni kung para skills para pag-handle sa atong pasahero, kundi values for mission ni gumikan kay ang mga driver, mga tatay, mga bebe. So, mga pasahero nila, mga bata. Siyempre, kung mga andoy ka nga maguyata ng isa ka lugar na malinawon na ay fair o just nga pagtagad, marataw nga relasyon sa mga tao, magsugod gina diha sa ato pag-handle po sa itong misig katao na pinakumanginabuhi ta. So, Ang tabik sa ning pagpadayag ni Nard Salino, ang Federal President ng Surigao Tricycle Drivers and Operators Association na samtang ananguyo isab ng grupo sa mga bao-bao drivers na si Robinson Arco, tagapadayag isab an iyan na kalipay na sila ang kabahan isab sa muna training. Mabuhay. So malipayon kami na nato LGU sa Surigao, pinanguluhan ni City Mayor Paul Dumlao na nagpahigayon na ningali na programa aron ang mga driver din sa Surigao na ma-implement pero nanigaling mo na sabtan o na mo din na paabot sa mga nagpahigayon din yung seminar na amo ma-implementar sa mga turista na muani din sa ato. Pahatag kami ng maradyaw na pag-serbisyo. Ang gitawag pa na Service of Excellency. Sa imo tanaw sir, gawa sa tricycle, di ba, bao-bao ka mo. So, sa imo tanaw, sa sunod, diyaw pa'y angay na iban pa na batch na mo pareho sa undergo sa inyo na training? Oh yes, dapat dapat diyaw ay pagkadoy ibali madugang ba na mga kahibayo kay para maradyawan pagserbisyo sa mga driver sa katawang Surigao. Para Joe sir, kay anato mga sakop ng mga bao-bao drivers, no subot man na one day sila na jari ka ng Diligan City Cultural Center. Oh, kay ang konsap ang gipatin sa pagkakuman katong mga coding na walay biyahe para dili sa pasayangan nila adlaw na bisan kung coding sila hindi sila pa manakakuha sila ng mga maradyaw na mensahe sa learning para sa
magpahigayon sa ilang papaginagwing sa adlaw-adlaw. Andrek sa pamahayag ni Robinson Arco, ang presidente na nagrupo sa mga bao-bao drivers din na sa Surigao. Sa dugang hanay sa atong mga balita, gipakusgan ang implementasyon sa Law Enforcement Operation ng LTO o kini nga gitawag og Oplan Pitik Bulag na kundiin nakitaan kining positibong resulta ang pagpanakob sa mga kawani ng LTO panahon sa kagabion. Kini ang mas nakitaag positibong resulta sa pipila ka mga sakyanan nga dunay mga dipiktusok accessories sama sa signal light, headlights o uban pang mga kagamitan ang padadyong nagmaneho bisan og gidili sa balaod trapiko. Sumala pa ni Engineer Eugene Pigura ang Pigaro Rula ang district head ng LTO na subay sa lagda usab sa Land Transportation Office hugtanong ipatuman ang nasampit nga balaod na kundiin lakip usab ang pagpatuman sa RA 10054 kunan Helmet Act of 2009 nga mas pahugtan pa ang pagpanakob sa mga malapason sa balaod na nagsilbing proteksyon sa mga motorcycle riders ang kanunayng pagsukbot ng helmet. Sa Radyon pa, sulugan pa ng mga balita, Board Member Noel Christian Catre tagatudloan mga natuki sa isa committee hearing na tagpatawag ng mga sakop ng sangguniang panlalawigan na partikular na sa pagkatuki sa insidente sa pagpanunog ng heavy equipments dinha na sa Barangay Danao, Sakopin Syudad. Ini partikular sa pagkatudlo na bisan sa amo na panghitabo ang nagpabilin gihapon na insurgency free sa kinakitbukan ang Surigao del Norte. It was affirmed that the province of Surigao del Norte remains insurgency-free. The committee finds that the incident involving the burning and extensive damage of 3 units of heavy equipment consisting of 2 backhoes and 1 truck-mounted backhoe being utilized in a DPWH national project located in Barangay Danao, Surigao City was isolated in nature and bears no established connection to insurgency-related or organized rebel activities within the province. The committee further acknowledges that the Philippine National Police is currently conducting an ongoing investigation into the incident. Accordingly, specific information regarding the identities of the suspects and other sensitive operational details cannot at this time be publicly disclosed. The committee emphasizes that its inquiry was confined solely to determining whether the incident had any implications affecting the insurgency-free status of the province of Surigao del Norte. The committee likewise calls upon all concerned law enforcement, military and peacekeeping agencies to remain vigilant and steadfast in maintaining peace, order, and public safety throughout Surigao City and the entire province of Surigao del Norte. In light of the foregoings, the Committee on Public Safety and Human Rights hereby recommends the following. Number 1, that all concerned government agencies sustain and strengthen their coordinated efforts to preserve the insurgency-free status of Surigao del Norte through continued intelligence sharing, community engagement, and peace advocacy initiatives. Number 2, that the public be properly informed that the incident in Barangay Danao bears no confirmed connection to insurgency in order to prevent unnecessary alarm, speculation, and the spread of misinformation within the community. And number 3, that the Sangguniang Panlalawigan continue to support and strengthen peace and order programs and initiatives in coordination with relevant government agencies, stakeholders, and local communities. Ang dabek sa nimong pagpadayag ni Board Member Noel Christian Catre, partikular na sa mga natuki sa amo na committee hearing, lakip na isab ang mga rekomendasyon ni ini kalabot na sa amo na panghitabo. Sa dugang hanay sa itong mga balita, hingpit ng gikasuhan dito sa korte sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nagsilbing suspect sa gipahigayong implementasyon sa search warrant sa mga kawani na nasisod Municipal Police Station nga naglayang si Edgardo Bukod Kalang, hingkod ng panuegon 15 residente sa Purok 6, Barangay San Pedro, lungsod ng Sison, Surigao del Norte. Base sa report nga atol sa gihimong implementasyon sa search warrant ngadtong milabay adlaw, wala
dito ang maong suspect apan gipaniguro paghihapon sa mga otoridad nga ipahigayon ang maong operasyon nga subay sa lagda sa pagpatuman sa Republic Act 9165. Atol sa maong pag-search sa panimalay sa maong suspect, na-recover ang duha ka plastic sachet sa tagtuang droga, ingon man mga nagkalinglaing nga drugs paraphernalias. Ang tanan nga mga ebidensyang na-recover sa PNP ang nakuman sa kustodiya ng Sison Municipal Police Station. Kinsa taghiyatan na lang ang commitment order o ingon man ang pagpasaka usap og lain pang pagpatuman sa warrant of arrest sa misibat nga sospetsado. Sa Robradyon pa, sudugan pa ng mga balita, Board Member Jeff Larong, tagda-pakisayran ngadto ng sa kaibanan na si Board Member Kaiser Ricabo, kung uno'y pipila ka mga kalambuan, partikular na sa isa ka feasibility study na kundiin na nagtinguha sa pagbalhin ng Siargao Airport. Tagapadayag ni ini ang pangutana, kalabot na kung dyaon na ba'y napatawag na committee hearing sa habig ni Board Member Ricabo, kalabot na sa amon na issue. The review of the feasibility study for the new or the proposed new international airport in Siargao, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Just a reminder. May we hear from the chairman, board member? Thank you, Mr. Chairman. I paper this to my secretary, Mr. Chair, and we will not able to contact the district of Siargao, District 1. So I'm planning to come to go to Butuan City to the regional office of the DPWH and to the NIDA with regards to this project, Mr. Chairman. Before I conducted a committee hearing, because we contacted the DPWH here under District 2, so Dramasato din ito, silingan naman, they did not know about this kind of project, Mr. Chair. Even the provincial governor's office, I contacted him about this proposal, Mr. Chair. So, can give me more time because I'm going to the regional office of the DPWH and the NIDA with regards to this matter, Mr. Chair. Ang dabek sa nahimong pagpadayag ng diskusyon, tali na kan Board Member Larong o Board Member Ricabo. Sa dugang hanay sa itong mga bida, sa marong nahilandig sa balay tambayanan ang usa ka 23 anyos nga motorcycle rider, human kini nga mawad-an og kontrol sa iyang gimanihong motorsiklo mimbangga sa daplin sa kalsada diha sa may National Highway Purok 1, Barangay Buyungan, Placer, Surigao del Norte. Natigay ang maong insidente pasado alas 10:05 antak na kagabi, din matod pa sa mga nakakitang saksi nga ang maong layaking nagmanihong motorsiklo nakilay ang si Jerome, 23 anyos, kinsa residente sa Barangay Alipaw sa lungsod ng Alegria, Surigao del Norte, ang nakabsan kini sa una wad-an kini sa iyahang balanse o kontrol dayo bangga sa kilid nga bahin sa mong kalsada hinungdan sa iyahang pagkaangkon sa mga bunog ug pangusa kalawasan. Dali usab nga miresponde ang mga barangay tanod uban usab ni Barangay Kapitan Honorable Alona Crisa Campos ang mitabang sa paghatod sa biktima dito sa Provincial Hospital. Kasamtangang anak man sa kritikal nga kahimtang ang driver sa mga motorsiklo, samtang ang motorsiklong nalambigid sa mong disgrasya ang anak man sa kustodiya ng Placer Municipal Police Station. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Robradyon pa, dragamos sa Diretso Balitang Surigao. Sa balita sa gawasan ng Sud sa Iran, nagpadaya ang gobyerno ng Iran ng proposal ngadto na sa Estados Unidos, pinaagi na sa nagtabang isab sa ilan na nasud ng Pakistan na kundiin nagtinguha na mato pa maundang nagajod ang gyera sa nagkalaing-laing bahin dito na sa Middle East. Sa amo na sugyot ng Iran, tagapaningusgan ang pagwaya na ng US Office of Foreign Assets Control sanctions sa Iranian oil sales sa musunod 30 kaadlaw ug ang paghunong na sa naval blockade ng Amerika sa ila-isab mga nagkalaing-laing pantalan. Sa pagpadayag ng report, lakip na tagpangadyo ng Iran sila ang matupa manguna sa Strait of Hormuz kung mapatuman ng US ana mo na partikular na matupak kasabutan. Hinoon sa habig isab ng US una na natagpadayag ni US President Donald Trump na dili matupa madawat nila an amon na sugyot ng Iran. Sumaya pa na tagtakta mo padayag isab ang habig ng US kalabot na sa mamahimong counter proposal kalabot na sa amon na issue.
Balitang Sports. Usa ka makutas o malisod nga aksyon ang gipakita ni Dian Xingzhu sa China nga milugwa kinig madaogon batok na sa ligon kaayong way building nga si Ian Paul Assassin Avni sa ERQ stable sa ilahang International Boxing Federation IBF minimum weight title eliminator sa gipahigayong main event sa First of Pure 10 nga gipasundayag sa Chusai International Promotion ni adto nga milabayng adlaw sa Cebu Coliseum. Ang 29 anyos nga siso may patumba ni Abni sa duha ka higayon sa ikaunom ug ikawalo nga hugna nga nakahatag kiniya og dakong bintaha aron usab nga paglansang og daog pinaagi sa unanimous decision human sa puno ang aksyon ang ilang engkwentro nga nakahatag usab og kalingawan sa nga mananaway. Ang tulo ka mga judge miscore og 115 to 111, 114 to 112, 116 to 110 pabor Gangzu nga miinat sa iyang standing o record ngadto na sa 17 ang daog, usa ang pildi ug adunay 14 ang knockout. Balitang Showbiz. Opisyal na tagkoronahan na ang mga nakaangko ng tagsatag sa kamang korona sa Miss Universe Philippines inihuman sa taghimo na coronation ball. Samo na pagtipon ang matupa ang nahatagan ng pagkilaya amo si Alison Hitland na kundiin na koronahan isip na Miss Supranational Philippines. Samtang si Belia Israel ang tagkoronahan isip na Miss Cosmo Philippines. Samtang si Jen Rose Javier ang nahimo isab na Miss Eco International Philippines og si April Smith ang Miss Charm Philippines. Kaiban isab na nakahatag og natunulan ang bagong titulo amo si Nicole Bormeo isip na Miss Worldwide Philippines og si Marian Arellano isip na Miss Tourism Worldwide Philippines. May mga special title isab aniban pa na mga beauty titleist. Tagapadayag ng organizer ni na ini ang pinakapermiro na higayon na taghimo ang coronation ball na kundiin na opisyal na tagpasa na ang mga korona og lakip na isab baylo sa kani tradisyon na matopa paspas ang awarding ceremonies inihuman ang main pageant night. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Dili tanan nga superhero nga naa sa Avengers apan adunay usa ka 12 anyos nga batang babaji ang wala panumbalingang peligro sa kaugalingon. Human nga gilangoy ang dagat dito sa Antique aron luwason ang pamilya nini sakay sa nalunod nga bangka. Unong ka oras nga gilangoy ni Jane 12 anyos ang dagat para lang nga mantuan ang lugar kung asa nalunod ang bangka sakay ang ijang pamilya. Wala na magwat pa sa rescue team ang bata sa dihang milokson na kini sa dagat aron na himuon ang pag-rescue sa ijang pamilya. Luwasin noon ang tanan upat ka mga sakay sa maong bangka hangtod nga miabot ang rescue team para isakay sa rubber boat ang naluwas nga pamilya ni Jane nga usa ka 12 anyos nga batang babaji. Oy, lang pa modern hero sa ija na kahingkod ani dyan na edad an nakaunaw na si sa pagluwas sa ija na pamilya. Pero anak tagakuiban kung si dyan no try pagluwas kung si dyan nasadan luwason anad ba? Anad sila kay mga sakop man o mga membro sa kanibitang mga mananagat nga pamilya. Mga manalumay ganjud sa dagat ug laong palila nga wala na lang gid niya gyud huwata ang rescue team nga moabot niya tong tungura kun dili ang ihang gihunahuna nga maluwas lang yun ang ihang pamilya gumikan kay nasinati inlagdag kong bayod nitong tungura dito sa Antique hinungdan nga laong pa sa mga rescue team ng Philippine Coast Guard nga dili badya tanan nga mga hero na ay mga gipangsukmot kapa or kini nga mga anaa sa Avengers kundi kay kini usa ka batang babae ordinaryo sa ijang pangidaron nga 12 anyos grabe ang ihang gipakita nga kaiso gumikan kay 6 hours ang ihang gilangoy nga maantuan lang dito ang area so buot pasabot nga 6 hours ang imuhang oras nga imuhang gilangoy ang area radyo man jok mo nga anad na gyud og laong palimo nga determinado gyud ang iyang gihimo nga maluwas gyud ang iyang pamilya. Di ba kay laong panila Joy iban na instances na pag maglangoy ka uno pa siyang bikugan ka di ba? Moro laong pala nga kaya ra sisiron ko kay sa batang 12 anyos naunhan pa niya ang rescue team ng Philippine Coast Guard mo lang sa mga nagkanat dito nga manang langoy nga naanay mga gipanghawiran nga mga debris gikan to sa nalunod nga bangka nga
iyang hinahinay pagluwas aron usab nga maadtos daplin. Hinundan nga pag-abot sa mga kawalinan na Philippine Coast Guard dito sa Antique, nakita nila nga usab dya ka bata mo nang gibisitahan yun nila ang kahimtang nila sa paong pamilya nining si Jane nga nasayran ba nila nga hanas na og laong pa nila ang panginabuhian na arigid kanunay sa dagat. Nahala. Yan may ato oras para sa pagkadajan diri sa tanang programang Diretso Balitang Surigao. Ipahigayon na isab gumadlawa ang People's Day 2026 dinha na sa Barangay Sukaylang og Anumar. Ang venue Barangay Sukaylang Gym. Pahigayon na nagyon na Radyo Manjo sa tuang makaigsunan diha sa bay Barangay Sukaylang ug Anumar. Pahigayon og libreng serbisyo sa agikan sa kagamahanan sa syudad, labi na gyud sa mga Check up, mga medical unsa pa na dinha nga mga kuan pagpa-check nga doon ang anchuhus, magpatuli. Basta kay importante din na nga inyuhang adtuon ang yumaong ang binyo para makahigayon kamo sa pag-avail nini nga maong kahigayonan. Para dyan ang gumatitod, nga na kan Diana Rose Asilagon, kan Randy Ransantesas, lagip na isab kan Manu Datoy, ato isab mga suki din na sa Barangay Trinidad o Barangay Quezon. Salamat sa inyo na permanente na pagsuporta. Oy, hapit na ko malimti si Fire Senior Inspector Eduardo Quinto Jr. Thank you so much sir sa information og salamat usab kang Prisik ko Altros nga nagtan-aw usab diha sa may Barangay Barangay Quezon, Surigao City. Good morning kanyong tanan diha. Good morning og belated happy birthday tuod. Ngadto na kan Dexter Lorente. Ngimbita ra ba to sa ija na 50th birthday. Hello, happy Dex. birthday Dex. Lakip isab kan Congressman Francisco Lalo Matugas ng Distrito 1. Nagsaulog isab din siya na na adlaw nga tawhan bago pa lamang. Sa tanan ng mga nagsaulog sila na adlaw nga tawhan, happy birthday sa ija na tanan. Nahala. Sa ako taglong kaganina, yan ay ato oras para sa upadadyon diri sa ato na programang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa ato na kaibanan diri sa control, si Dudong Quijano. Iniisab anidyo mga Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! Aremen! RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras dak, alas 8:15.